dahil tayo po ay sinasamahan po ng ating pong dakilang pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po, napaka-sweet ng presence ni Lord sa atin. Kung inyo lamang po dadamhin at inyo lang pong kikilalanin ang presensya ng Diyos, sinasabi niya mula sa kanyang word, mahal na mahal kita, iniibig kita. At hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Yan ang sinasabi po sa atin ng ating pong Diyos ng pag-ibig. Amen? Sabi nga po ng Jeremiah, Book of Jeremiah 31 verse 3, I will love you with my everlasting love. Ang pag-ibig ng Diyos po ay walang hanggan para sa iyo. Para sa iyong family, para sa iyong loved ones. Ang pag-ibig po sa iyo ng Diyos sa atin ay unstoppable. Ang pag-ibig po sa atin ng Diyos po ay hindi nagbabago, unchangeable. Amen? Unconditional. Inibig ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos kahit sino ka pa. Amen? Kilala ka na ng Diyos. Hindi ka pa naisisilang sa ibabaw ng mundong ito. Hindi ka pa nag-i-exist. Kilala ka na po ng Diyos. Mabasa mo yan sa Jeremiah chapter 1. At ang Diyos ay tunay nga pong may covenant. Yung kanyang relationship sa atin po ay talagang matibay. Yung covenant relationship sa atin ng God, yun ay ang everlasting love. Unchangeable, is unstoppable. Kaya nga, kung ano man po ang iyong mga kinaharap na pagsubok, suranin, pangailangan, mga bad situations, itong mga nakarang araw, kilalanin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Kung meron mga higit na nagpapahalaga sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, at ang pag-ibig sa iyo para ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Tandaan mo ang ating Diyos ay buhay. Amen. Napaka-sweet ng presence ni God. Tayo manalangin. Heavenly Father, thank you for your very sweet, very unchangeable, unstoppable na love mo sa aming lahat, sa iyong congregation na ito. We thank you, O God, because you are our God of love. Kailanman hindi mo kami kinondem, hindi mo kami dinajudge, hindi mo kami tinakwil. Lalo na doon sa mga panahon na nasumpungan nyo na kami po ay nagkukulang sa iyo, Panginoon. Ngunit ikaw ay nanatili sa iyong kalikasan bilang Diyos na pag-ibig, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmalasakit. Thank you, Father God, sapagkat nauna ka na po sa amin, narito presensya niyo. We acknowledge your healing presence, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your healing power flowing in this place. Thank you, O God, sa iyong mercy, sa iyong grace. Thank you, Lord Jesus, sa forgiveness. I pray, O God, na ang blood mo, Panginoong Hesus, ang siyang patuloy na maghawit, maglinis ng anumang karumihang kasalanan at pagkukulang na nasumpungan mo sino man sa amin na narito, Panginoon. At hayaang ang bawat isa ay mapuspos ng iyong pag-ibig, O Diyos. Mag-alab sa pag-ibig sa banal na pag-ibig mo, O Diyos, sa iyong agape love. Holy Spirit, ikaw po ang mensahero namin. Ikaw po ang siyang aming pong pinaparangalan. Ikaw po ang aming pong
niluwalhati. Panginoong Hesus, maparangalan ka at mapapurihan. Ang iyong reality, ang siyang makita at mahayag sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita at pagkilos ng iyong walang limitasyong presensya. Surround this place with the hedge of protection of God, with the hedge of your holy fire. Hindi ko pinapayagan anumang mga pwersa ng kadiliman ay makapenetrate sa dakong banal na ito at hindi kailanman makapanakit sa buong kongregasyon na ito, maging sa mga nakakonect sa online. Cover ko ang bawat isa ng blood ni Jesus, maging sa mga nakakonect na sa online, at aking binibigkas ang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, wala at karangalan. Hallelujah. Alam nyo, talagang napaka-sweet, overflowing ng love ng Diyos sa atin. Ilan sa inyo nagpipray na hanggang ngayon ay para kawang patuloy na nagsusumamo kay Lord, na para bagang nakikiusap pa rin sa Diyos na i-bless ka. Hindi mo kailangan makiusap kay Lord para i-bless ka. Sapagkat will ni God, will ng ating Heavenly Father at ng ating Great Shepherd, Good Shepherd na si Jesus, na i-bless ka. Gusto ni Lord, bless ka in all areas ng buhay mo. Lahat po ng nasa Kanya. Kaya nga, tayo po ay nasa, na po tayo nasa paghahari na po tayo ng Diyos. Pinaghaharian na po tayo ng Diyos. Amen? Dahil sa iyong relasyon sa Panginoon, dahil sa iyong right relationship with God, sa iyong faith kay Jesus, ang naghahari na po sa atin ay ang Kanyang presensya. And in His presence, there is fullness of joy. Amen? At ang sabi, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, amen? Joy in the Holy Spirit. Yung presence ni God sa yung source. Kung meron ka mang higit na kailangan sa buhay na ito, ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Mawala man lahat ng bagay, wag lang ang presensya ng Diyos. Sapagkat sa presensya ng Diyos, kumpleto ang buhay natin. Sa presensya ng Diyos, tayo po'y may contentment, may pag-asa, may kapayapaan. Amen. May breakthrough kapag yung presence ni God ay nasa atin o tayo po ay nasa ilalim ng presensya ng ating Diyos. Amen. Now, dumadating sa iyo ang biglaan yung mga storms of life, yung mga hindi pangkaraniwang mga pagsubok, mga challenges. Pero tandaan mo, ang ating Diyos ay mas makapangyarihan, mas malaki, mas real sa mga storms of life o sa mga hindi pangkaraniwang mga challenges, pagsubok. Amen po ba? Kailangan lang lagi kang nakakonect sa promises ni Lord. Lagi kang maglagak ng iyong pagtitiwala sa Panginoon. Ipakita mo sa Diyos na sa Kanya ka lang umaasa, sa Kanya ka lang nagdedepende, sa Kanya ka lang lubos na nagtitiwala. At ang Diyos ay magsusupply sa iyo ng kalakasan, magsusupply sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay, unos, o pangangailangan, o mga biglaang mga problema. Marami po tayong mga challenges kinakarap every day. Maging ang ating bansa, tumitindi po ang economic crisis sa ating bansa. Even political crisis,
tumitindi rin po. Magulo ang ating politika. Tayo po, nakapokus lang kay Lord. Hindi tayo kay ganitong politiko. Amen? Kundi kay Lord lang. Magtitiwala po tayo kung anong will ni God para sa ating bansa. Kung anong kalooban ng Diyos, plano ng Diyos para sa ating bayan, maging dito sa bayan ng Tansa. Nagtitiwala tayo na sa kamay lang ng Diyos, may matatag na kinabukasan ang ating pamilya, ang ating bayan, ang ating bansa. Amen. So, kailangan na yung ating pananampalataya sa Diyos ay lagi po nating ilagak sa Panginoon. Sa Kanya lang at wala na pong iba. Ngayong umagang ito, nagtitiwala ako sa Panginoon na patuloy na mag-a-arise ang iyong faith, patuloy kang mapapatatag sa iyong relasyon at pananampalataya sa Diyos. Mawawala ang iyong mga alalahanin sa buhay. Amen? Mula sa Habakkuk 3 verse 17 up to 19, bibilisan ko lamang, ganito pong tinasabi sa aklat po ng Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19, Tagalog version. Bangamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit namantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit namatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mahakbang, inalalayan niya ako sa mga kabundukan. Title po nito ay A Power Declaration o Powerful Declaration of Faith. Makapangyarihang pagdideklara ng pananampalataya mula sa bibig ng isang tunay na mananampalataya ng Diyos. Sino dito mananampalataya ng ating Panginoon? Now, the book of Habakkuk is a book of questions and answer. It is a conversation between the prophet Habakkuk and God. Habakkuk, first question, unang question ni Habakkuk, sabi niya sa chapter 1 verse 3, Why do you make me look at injustice? Distractions and violence are before me. Sa Tagalog, sinabi po ni Habakkuk, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinakikita mo sa akin? At magkakabila-kabilay naganap ang pagkawasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. The Lord's answer, ito naman ang tugon ng Diyos. Look around. Look around, Habakkuk. Pag personal po natin ito, sabi ng Diyos sa atin, tumingin ka sa lahat ng paligid mo, maging sa lahat ng bansa, and be astonished. Mamamangha ka, for I am putting into effect a work in your days. Pangalawang tanong ni Prophet Habakkuk sa ating Diyos, chapter 1 verse 13, Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Paano ninyo natitiis ang mga taksil at masamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ng kasamaan. Hindi ninyo matitiis sa mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikubo? Ngayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Dahil yung panahon po na ito, ang Northern Kingdom of Israel ay sinakop na, kinaptives na po, in-invade na po ng bansang Assyria. Then your southern Israel o Judah ay in-invade naman po ng bansang Babylonia o sa panahon natin po, bansang Iraq. Dahil nga po sa injustices, dahil po sa
sa idolatry, kasamaan ng bayan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga bansang ito, Assyria and Babylonia, para po parusahan ang bansang Israel. Kasi sabi ni Prophet Habakkuk, nung nakikita po niya mga matinding karahasan, kasamaan doon sa kanyang bayan, Panginoon, bakit ninyo natitiis? Bakit ninyo natitiis ang mga taksil at masamang taong ito? Bakit kayo hindi umiimik? Tumugon ang Diyos sa chapter 2 verse 4. See, he is puffed up. His desires are not upright, but the righteous will live by his faith. Sinasabi ng Diyos, nalalaman ko ang mga nangyayari. Sinasabi ng Diyos, He is in control. Katulad ni Habakkuk, marahil marami kang katanungan sa buhay na ito. Maging sa Diyos nagtatanong ka. Where was God when I lost my job? Nasaan ka, O Diyos? Nasaan ang Diyos nung ako ay matanggal o mawalan ng trabaho? Where was God when my loved one, where was God when sickness began to attack my body? Nasaan ang Diyos nung ako ay nagkasakit o nagkaramdaman? Where was God when my loved one died? Nasaan ang Diyos nung pumanaw ang aking mahal sa buhay o yung mahal sa buhay? Where was God when my family fell apart? Where was God when my heart was broken? Sino dito ang broken ang heart? Broken heart. Sinasabi mo, Lord, nasaan ka? Nung panahon na ako ay labis na nasasaktan, nahihirapan, nagigipit, nasaan ka, O Diyos? Sinasabi ng Diyos, tumutugon ng Diyos, ang sabi niya, see, be astonished, for I am going to do something extraordinary, supernatural, or wonderful things in your days. Tingnan mo at mamangha ka, gagawa ako sa iyo ng mga kamangmanghang bagay. Ang Diyos ay nakatingin sa iyo at nakikita niya ang iyong situation. Nauna na ang Diyos sa mga kinaharap mo at pinagdaanan mo ng mga titindi at mabibigat na problema, pagsubok, at pangangailangan. Ang Diyos ay mayroong plano. Meron siyang magandang purpose kung bakit hinahayaan ng Diyos na ikaw ay kumaharap o dumaan doon sa sinasabing mga difficulties, doon sa mga bad situation. Tinitingnan ng Diyos kung ano ang magiging reaction mo. Patuloy ka ba rin bang magtitiwala sa Kanya? Magtitiwala ka lang ba sa Diyos at iibigin mo lang bang siya pag may blessing? Kapag ikaw ay financially blessed, kapag ikaw ay malusog, wala sakit karamdaman, ilab na ilab ka lang labang kay Lord at lagi mo siyang laging pasasalamatan, pupurihan, kapag ikaw po ay laging nakaranas ng kasaganahan, alam ng Diyos kung ano ang magandang plano niya para sa iyo. Nais ng Diyos, tumibay ka, lumago ka, mag-mature ka, lumalim ka sa relasyon mo sa Kanya. At ang magpapatibay sa iyo, sa ating lahat, yung mga pinapahintulutan niyang trials, challenges, sapagkat sa pangmagitan ng mga challenges na yon, trials na yon, hindi lamang mababago ang buhay mo, hindi lamang tatatagang pananampalataya mo sa Panginoon, lalalim pa, titibay pa ang relasyon mo sa Panginoon.
Amen po ba? Sapagkat sa mga mabibigat na pagsubok na yon, mga titinding mga hamon ng buhay, unos ng buhay, doon makikita natin at mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, ang realidad ng Diyos. Sapagkat hindi mo pipiliin ang matakot, hindi mo pipiliin ang magreklamo, pipiliin mo ang magtiwala sa Diyos. Amen. Kahit na nakakaranas ka na tila baga nanghihina ka, parang hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, parang tingin mo sa Diyos, ang tila layo mo, Lord. Nagpipray naman ako, nag-worship naman ako. Bakit dumadating sa akin ang mga ganitong mga matinding pangailangan? Pero si God ay napakalaki, napakadakila. Hindi mababago ang kalikasan ng Diyos ng pagiging generous. Mahal ka ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Hindi lang minsan nagpakita ang Diyos sa atin ng kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus na umako ng ating makasalanan at nagbigay sa atin po ng libreng kaligtasan. Sa lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay patuloy nagpapakita sa iyo, sa ating lahat, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagiging generous. Amen. Ang kailangan lang, kilalanin mo, iaknalis mo ang Diyos. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, acknowledge Him as your source, as your great provider, as your great healer, as your source of peace, joy, and courage. Hindi po ako galit, ha? Amen po ba? Yung reality ni God, sabi ko nga, useless para sa akin. Useless. Yung mag-preach ako dito, sino man dito, kahit anong galing, kahit galo ka-anointed yung preacher, kung hindi naman nakikita, nararanasan, nararamdaman yung realidad ng Diyos. Hello. At yan po ay magmamanifest sa pang-araw-araw na buhay po natin. Sa lahat ng areas ng buhay natin, magmamanifesto. Amen. Yung promises ni God, yung reality ni God, because of your faith, because of your intimacy with the Lord. Amen. Alam nyo, hindi naman mahalaga po dito, hindi naman tayo tinitignan ni Lord na tayo'y perfect. Kilala tayong lahat ng Diyos. At mas kilala ka ng Diyos kaysa sa pagkilala mo sa sarili mo. Mas kilala ka ng Diyos kaysa sa pagkilala sa iyo ng mahal mo sa buhay at ng ibang tao, kasama mo sa trabaho. No. Alam ng Diyos ang mga struggles mo sa buhay. Kaya nga sabi ng Diyos kay Apostle Paul, kasi si Paul ang beses na nagpe-pray 3 times, Panginoon, alisin mo sa akin ang mga kahinahang ito. Pero sabi ni God, anong kanyang sagot? My grace is sufficient for you, and my power will rest upon your weaknesses. Sabi niya, sapat ang aking biyaya para sa iyong mga kahinaan at ang kapangyarihan ko ang magpapalakas sa iyo. Alam ng Diyos na tayong lahat ay maraming limitasyon. Pero yung Diyos na tumawag, pumili, nagmamahal sa atin hanggang ngayon at hindi nagbabago, ay wala pong limitasyon. Kaya pag lumapit tayo sa Diyos, kinilala natin sa source, susupalayan ka ng kalakasan. Kung nangihina ka, palalakasin ka. Kung nalulupaypay ka, bibigyan ka niya ng biyaya upang manumbalik muli ang iyong sigla sa iyong relasyon pananalig sa Diyos. Kung ikaw ay tila baga nagigipit, tila baga nasusukol ng mga kagipitan, pangailangan, pagsubok sa buhay,
lumapit ka lang sa trono ng biyaya ng Diyos, lumuhod ka't manalangin. Amen. At babaguhin ng Diyos ang iyong situation. Amen. Magsisimula dito sa puso, sa isipan, ang katagumpayan. At ang mga kinakaharap mong mga pagsubok ay pagtatagumpayan mo at malalagpasan. Amen po ba? Mahalaga, may kapayapaan ka mula sa Diyos. Kapayapaan ng puso at isip. Ang mahalaga dito, puso at isip natin. In the midst of the storms, difficulties, and bad situations, ang mahalaga po, ang puso natin, may kapayapaan mula sa Diyos. Amen po ba? Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. It's a call to stop resisting God's will. It's a call to stop striving and acknowledge God's sovereignty and power. It encourages surrendering worries and recognizing that God is in control, ultimately leading to peace and trust in His plan. Sabi, be still and know that I am God. Pumanatag ka. Hello? Itigil mo na yung pagrereklamo. Itigil mo na yung pag-aalala. Itigil mo na yung ginagawang pagsisikap na masolve ang problem mo, pero hanggang hindi nasusolve ang problem mo kahit ano gawin mong paraan. Ang sabi, be still and know that I am your God. Ang Diyos po ay mas malaki. Ang Diyos po natin ay mas real kaysa sa iyong problema. Kaysa sa iyong mga difficulties, sa mga bad things o bad situation na iyong kinakaharap o kinaharap. Amen po ba? Kailangan po ng complete trust sa ating Panginoon. Kaya ang mensahe po dito sa Habakuk 2 verse 4, ito mensahe, sabi po ng Panginoong Diyos, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. But the righteous will live by his faith. It means trusting God at all times. Amen? It means trusting God at all times. Sa mga troubles, sa mga trials, and bad situation na naranasan mo, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Lahat naman tao po may problema. Lahat ng tao po dumadanas po ng pagsubok. Pero ikaw, meron kang relasyon sa Diyos. May pananampalataya ka sa Diyos. Kaya ikaw ay magiging matatag, unshakable, unstoppable, at magiging matagumpay ka. Amen po ba? Hallelujah. Trusting and relying on God's promises. Magtiwala ka at magdepende ka lamang sa mga pangako ng Diyos. Amen? Hallelujah. And also it means loving God instead of loving God's gift. Hallelujah. Mahal mo, iniibig mo ang Diyos kesa sa mga anumang bagay. Hello? Anumang mga bagay, lupa, bahay, kotse, pera, pamilya, trabaho, karir, even ministry, ang ating pong iniibig ay ang Diyos. Amen? Hindi po yung mga ibang bagay. Walang makakapantay, walang makahigit at makapagbabago sa pag-ibig natin sa Diyos. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago para sa atin, ganun din masumpungan tayo ng Diyos na hindi kailanman mababago yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi malalamig, amen, hindi madadry, kahit dumating po yung mga hindi pangkaraniwang mga pagsubok, amen, o challenges in life or difficulties. Now, why living by faith? Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe. Sabihin nyo, believe that He exists and that He rewards who earnestly seek Him. Sa The Passion Translation, yung reality ng Diyos,
naniniwala po tayo, nagtitiwala, nananampalataya po tayo sa Panginoon na siya po ay tunay nga pong nag-exist. Wala pa po mundong ito, wala pa tayo, wala pa po ang mga planets, ang mga stars, ang mga galaxies, nag-exist na ang Diyos. Amen? Before the time began, ay naroon na ang Diyos. Kaya bago pa dumating ang pangailangan mo, nauna na rin ang Diyos. Bago ka pa matapos manalangin, nauna na ang Diyos sa panalangin mo. May tugon na ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Always remember, faith honors God, so God honors and rewards faith. Sa Tagalog, napararangalan ang Diyos dahil sa iyong pananampalataya at nalulugod ang Diyos sa iyong pananampalataya. At ang Diyos ay gagantimpalaan ka at kalulugdan ang iyong pananampalataya. Amen po ba? So, paano mararanasan yung realidad ng Diyos? Sa magitan ng faith, ng pananampalataya. Amen? Because faith, sabi nga ng Hebrews 11 verse 1, now faith brings our hope or expectation into reality. Faith is the manifestation of the promises of God. Amen? It is the ability to lay hold of the promises of God. Paano mo mararanasan? Paano mo po makakamtan yung mga pangako ng Diyos sa iyo? Sa pamagitan po ng iyong pagpapakita sa Diyos at pakilala sa Diyos, hallelujah, na siya lang ang iyong source, ng Diyos ay pinagtitiwalaan mo na may magagawa at makagagawa ng mga imposibleng bagay para sa buhay mo. At lahat ng mga inaasahan mo sa Diyos ay makakamtan mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Amen. Pray ka ng pray kay God. Lord, bless me. Lord, heal me. Lord, i-promote mo ako. Lord, i-bless mo aking trabaho, ang aking career, ang aking business. Kalooban po ng Diyos yan. Pero kapag nag-pray ka kay Lord, i-claim mo na. I-claim mo na tinugong ka na ng Diyos dahil may faith ka sa mga promises niya. Amen? Lahat ng mga promises ni God nandito po. Kaya nga dapat lagi kang may oras, may time, mag-connect, magbasa ng Bible. Hindi ko sinabi, maghapon, araw-araw magbabasa ka ng Bible. Maglaan ka ng oras upang ikaw po ay ma-establish sa Word of God. Mapalakas ka ng salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos ay maimbak sa puso mo. Amen? Upang sa lahat na namang situation, ang mga pangako ng Diyos ang magpapalakas sa iyo, magbibigay sa iyo ng pag-asa. Panangailangan ka ng malaking pinansyal, gipit ka, marami kang utang, mga biglaang pangangailangan, nawalan ka ng gasol, nawalan ka ng pansaing, bigas. Pagtingin mo doon sa lagayan ng bigas, ay wala na pala. Pagtingin mo sa wallet mo, ay wala na, 3 piso na lang pala to, 4 piso na lang pala to. Anong gagawin mo? Magrereklamo ka ba? May inis ka ba? Mababalisa ka ba? O pipiliin mong magtiwala kay Lord, kumilala kay God, Lord, you are my great provider. Sabi mo, Philippians 4 verse 19, and my God shall supply, amen, and my God shall supply all our needs, all my needs, all our needs, according to His glorious riches by Christ Jesus. Kung may relasyon ka sa Diyos, magtitiwala ka sa iyong source. Ang source si God. Amen. Ginagawa mo naman lahat eh. Marahil, masipag ka sa magtrabaho. O kung wala kang trabaho, yung asawa mo lang may trabaho, pero marunong ka humawak ng pera, mag-handle ng pera, nag-iipon ka. Pero, may mga pagkakataon, panapat lang. Di ba? Yung dumarating sa iyo, na yung financial income mo, parang panapat lang doon sa pangailangan mo.
O namaring nandun ka sa sitwasyon na may income ka, pero kulang pa, hindi sapat sa mga pangailangan. Sa pangailangan mo, ng family mo. At hindi ka makapag-ipon. You can declare, amen, financial breakthrough. Increase. Amen, promotion. Promotion sa trabaho, i-bless ni Lord ang income mo. Ang trabaho mo, ang business mo. Kung ikaw ay nasa abroad, kung ikaw ay OFW, kaya ni Lord i-bless ka, inuulit ng buhay mo. Kaya ni Lord i-promote ka. Amen? Kaya ng Panginoon, bigyan ka ng mas magandang opportunity sa iyong trabaho. Diyan sa company, kaya ni Lord ilagay ka sa mas magandang position at maka-influence ka. At ikaw ay maging blessing diyan sa company at ang company maging blessing sa iyo. Amen. Ang pabor ng Diyos, ang pabor ng tao ay ma-experience mo every day. Nothing is impossible with our God. Amen. So faith is the manifestation of God's promises. Kailangan may pananampalataya ka sa Diyos at lagi mong gamitin ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Sa anumang sitwasyon, sa lahat ng sitwasyon. Hallelujah. Gusto mo ng miracle for your healing? Gusto mo ng miracle for your financial breakthrough? Gusto mo ng miracle for your promotion? Sino dito gusto ng miracle? For your healing, for your financial breakthrough, financial increase, for your promotion, for your job. Ang sabi, kailangan lamang i-release mo yung faith mo kay Lord. I-release mo yung faith mo over your circumstances, over your problem. Mag-arise yung faith. Makita ng Diyos na sa Kanya ka lang nakadepende. Hindi sa mga bagay na meron ka o hindi sa mga bagay na sa ibabaw ng mundong ito, kay Lord lang. He is our source. Amen po ba? Ang trabaho, pwedeng mawala ka agad yan. Ang finances, pwedeng maubos yan. Ang kalusugan natin, pwede pong mawala din po yan. Pero yung source natin, hallelujah, ay mananatiling generous. For your financial breakthrough, for your healing, amen, for your promotion, for your ministry, para sa advance ng iyong ministry. Amen po ba? So if you want miracle for your healing, financial breakthrough, promotion, or ministry, there ought to be a release of something tangible from the realms of God through the channel of faith. Ang tanong ko, kumusta ang pananampalataya mo sa Diyos? Kumusta ang iyong pananampalataya? How's your faith? Hallelujah. Ang pananampalataya mo ba ay naglalagablab pa? Amen? Ang pananampalataya mo ba ay patuloy bang nag-aalab para sa Panginoon? Ang pananampalataya mo ba ay mas nagigibabaw kaysa sa mga problema mo, pangailangan mo, mga storms of life, mga bad situation, mga painful experience mo naranasan? Faith, ang pananampalataya mo lang po ang makakagawa ng miracle para sa iyong inaasahan sa Panginoon. Amen. Habakkuk 3 verse 17 to 19 is a powerful passage. It speaks of unwavering faith and trust in God ng man of faith. It's also a song of faith, a declaration of a great affirmation of faith. Kapag ako po ay dumadating po ako po ay para bagang feeling ko parang lonely ako, nag-iisa ako, or dumadating po din yung matinding mga kabigatan. Alam niyo po ginagawa ko? Kukunin ko lang yung gitara. Kahit na ilang tipa lang ang nalalaman kong key, nakaka-worship ako kay Lord. Sa pag-worship ko kay Lord, sa pagtugtog ko ng gitara, doon ko na-express kay God kung ano nandito sa puso ko. At ramdam na ramdam ko yung pag-minister ng presence ni God sa akin. Kasi una ako nag-minister kay Lord
sa pamagitan ng worship. Alam nyo, mas ramdam ko yung power ng worship ko. Hallelujah. Yes, very prayerful naman po ako. Pero mas ramdam ko yung power ng aking pag-worship. Katulad ni Habakuk, Prophet Habakuk, nagdeklara siya ng kanyang pananampalataya sa pamagitan po ng mga inawit niya po na ito, na binago ng Diyos yung kanyang situation. Hindi po yung mga nasa paligid, pero sabi niya, binasa natin, mawala man, sabi bangamat di mamunga mga puno ng igos at hindi mamunga mga ubas, hindi kahit na maantala ang mga pamunga ng ulibo at walang ani ng mga bukirin, kahit namamatay lahat ng mga tupa at mawala mga bakat kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin magpapalakas. Ito po ay inawit ni Habakuk para sa Diyos. It is a song or a hymn of faith ni Habakuk para sa ating Diyos. In-express ni Habakuk yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang pong pagdidepende sa Diyos. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Yung kanyang devotion kay God. Amen? Pwede po natin itong i-personalize. Guys, sa verse 17 to 18. Number 1, makita po natin yung content ng songs of faith ni Habakuk. Number 1, God is my delight. It's a statement that expresses a deep sense of joy. When we say God is my delight, it means the Lord is my deliverer. Hallelujah. It is a declaration of trust. Ito po ay pagdideklara ng pagtitiwala, ng pag-ibig. Hallelujah. Ng devotion sa Diyos, ng kanyang tinitreasure sa buhay na yan, sa buhay nating ito, sa buhay niya ay si God. Amen? Kaya nga sabi niya, okay, mawala ng lahat. Pero si God ang aking tunay na kayamanan. Nakikinig ba kayo? Hello? Ang Word of God, pinatitibay kayo sa iyong pananampalat, relasyon mo ngayon sa Diyos. Marahil, at ikaw lang nakakalamat sa Diyos, marahil dumating ka doon sa point na yung mga pinahalagahan mo sa buhay kaysa sa Diyos ay biglang nawala. Sapagkat nais ng Diyos, ang mas higit na pahalagan mo sa buhay na ito, siya lang. Sapagkat kung wala siya, wala po tayong magagawa. Gusto ni Lord, mayroong purpose ang buhay mo, mayroong kang divine destiny. Gusto ni Lord ang buhay mo makaranas ng tunay na completeness. Amen? Yan ay masusupungan lang natin sa ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya, my God is my delight. Amen? It's acknowledging that God is the ultimate delight and treasure in life. Psalm 37 verse 4. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos ka magpakaligaya at ang lahat ng nasain ng puso mo ay Kanyang ibibigay. Hello? Hindi lang isang desire, kundi desires, lahat ng desires, nasain ng puso mo, magandang desires ng puso mo, nasain ng puso mo, ay ipagkakalob ng Diyos. Sapagkat sa Kanya ka lang kumikiling, sa Kanya ka lang po nagpapakasaya, nagpapakaligaya. Siya yung iyong contentment, siya yung kayamanan mo sa buhay. Kaya kung ano nasa Diyos, ganun din po para sa atin, mararanasan natin kung ano yung nasa Diyos. Yung Kanyang kapayapaan, yung Kanyang love, yung joy, yung Kanyang protection, amen, yung Kanyang covering, yung Kanyang pagpa-fathering, yung Kanyang pag-shepherding, yung Kanyang generosity, ay tuloy-tuloy natin maranasan every day.
Sapagkat sa Kanya ka lang kumikiling. Kaya nga, take delight. Amen. Amen? Take delight, all the desires of your heart sa Panginoon. Take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen po ba? Secondly, second powerful songs of the declaration ng faith, God is my salvation. God is my salvation. It is a declaration that God's power and ability to save, to deliver, and to protect. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng salvation. God is my salvation. Ang magbibigay sa iyo, hallelujah, ng proteksyon. At magpapalaya sa iyo sa kahirapan, amen? Sa anumang pagkaalipin, sa utang man. Hello, sino dito may mga utang? Sa kahirapan, God is my salvation. God is our salvation. Just declare personally, Lord, you are my salvation. Palalayain mo ko sa utang, palalayain mo ko sa kahirapan, palalayain mo ko sa karamdaman. You will rescue me. You will save me, Lord. You will protect me, Lord God. No one will harm me. No one will harm my family. Ingatan mo ko, ingatan mo ang family ko. You are my salvation. Amen. Amen. Every day, just declare na ang ating Diyos is our salvation. In Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Ang Diyos ang aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Diyos ang sa akin nagpapalakas, kanino ako masisindak? Amen? Psalm 68 verse 19, purihin ang Diyos nating magliligtas. Dinadala niya araw-araw ang mga pasanan nating hawak. Hallelujah. Ang Diyos ang kukuha ng ating mga pasanin sapagkat yan ang trabaho ng Diyos. Kunin ang pasanin mo. I-rescue ka sa mga pasanin mo. Tulungan ka sa mga kagipit at pangailangang kinakaharap mo. Hello. Kaya nga sabi, di ba? Kanang talatang binasa natin kanina, Psalm 46 verse 10, be still and know that I am your God. In all situation, acknowledge Him. Amen? Third, God is my strength. Sino dito nakakaranas na panghihina? Physical na panghihina, emotional na panghihina. Sino dito gusto ng kalakasan? Physical, emotional, lalo tigit spiritual. Ang sabi, God is my strength. It is a declaration that acknowledges God's presence as your source of strength. Isaiah 40 verse 29, Kanyang pinalalakas ang mga nanghihina at mga napapagod. Sino dito pagod na sa problema? Sino dito napapagod na sa maraming bagay? Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Marahil napapagod ka na sa kasama mo sa bahay, sa kasama mo sa trabaho, pagod ka na sa pagkitugo sa kanila. Sabi ni God, I will renew your strength. Pagod ka na sa mga dalahin mo sa buhay. Pagod ka na sa mga problema mo na yan. Financially, gipit ka. Pagod ka na sa nararanasan mong karamdaman na yan. Hanggang ngayon ay nagdurusa ka sa karamdaman mo na yan. Ikaw ay dumadaan sa matinding gamutan. Malaki na iyong nagagastos dahil sa karamdaman na yan. Ang sabi ni Lord, I will strengthen you. I will empower you with my supernatural strength. Amen po ba? Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kalungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Psalm 28 verse 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Isaiah 41 verse 10, do not fear, do not be afraid, do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous hand, with my powerful righteous hand.
ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Physically, emotionally, lalo tigit spiritually. Why? Gusto ni God, sa anumang pagharap mo, sa anumang mga situation, difficulties, hallelujah, makakaharap ka ng mayroong kalakasan, may kapangyarihan, may pananagumpay mula sa Diyos. Amen. Hindi ka powerless, powerful ka na anak ng Diyos. Sabi mo, I am powerful na anak ng Diyos. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya kailangan po, magdepende ka lang sa Diyos. Just acknowledge Him as your source, and He will strengthen you and empower you. And He will rescue you right now.